Ako si Banji, isang kasambahay sa Kuwait. 3 taon na ako nagtatrabaho dito para sa pamilya ng mga amo kong Arabo. Mabait sila, pero may isang lugar sa bahay na ayaw nilang pinupuntahan ko. Ang lumang storage room sa dulo ng hallway. Never go there, Banji. Sabi ng amo kong babae. Siyempre sinunod ko ang bilin. Pero isang gabi, nagising ako sa may hinang katok mula sa direksyon ng storage room. Nilibot ko ang mata ko sa kwarto. 3:00 ng madaling araw. Binaliwala ko na sana. Pero lumakas ang katok. Tapos may narinig akong humihikbi. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa labas. Walang tao sa hallway, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Bumalik ako sa kwarto at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kinabukasan, tinanong ko ang kapwa ko kasambahay na si Joy. Narinig mo ba yung katok kagabi? Tanong ko. Biglang nanlaki ang mata niya. Banji, wag mong sabihing lumabas ka. Nagkatinginan kami. Sa kanya ibinulong ang isang lumang kwento. Taon na ang nakalipas. May Pilipinang kasambahay na nagtatrabaho sa bahay na ito. Minsan daw, nagkamali siya at pumasok sa storage room. At hindi na siya nakita pang muli. Simula noon, ay kumakatok na sa madaling araw. At ang huling nakarinig noon, biglang nawala kinabukasan. Ako si Bergie. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa Saudi Arabia. Malayo sa pamilya, mahirap, pero kinakaya ko para sa kinabukasan ng anak kong si Janjan. Isang gabi, pagod na ako matapos ang maghapong gawaing bahay. Habang nakahiga, nag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Janjan. Kailan ka uuwi? Napaubo ako bago sumagot. Lapit na anak. Kamusta kayo dyan? Si Papa mo. Si Papa po umiiyak kanina. Sabi niya, miss ka na daw niya. Sabihin mo kay Papa, konting tiis na lang. Magpapadala ako bukas ha. Sige po Mama. Ingat kayo dyan ha. Matapos ang tawag, nagpatay na ako ng ilaw. Pero biglang may naramdaman akong malamig na hangin. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Walang tao. Pero parang may aninong dumaan sa sulok ng silid. Wala naman akong kasama sa kwarto. Sinubukan kong baliwalain at nagtalokbong ng kumot hanggang makatulog. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone. Nakita ko ang pangalan ng asawa ko sa screen. Hello? Pero hindi siya ang narinig ko. Sa halip isang basag at malungkot na tinig. Ma'am Alma, si Janjan po. Nanlambot ang katawan ko. Bakit? Anong nangyari? Pasensya na po. Kagabi pa po siya. Wala na po siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napasigaw ako. Napahagulgol. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. Kung kagabi pa namatay si Janjan, sino ang kumausap sa akin sa telepono? Ako si Ronron, isang janitor sa isang lumang hotel dito sa Canada. Tahimik lang ang trabaho ko. Maglilinis, magtatapon ng basura,
tapos uuwi na. Pero may isang lugar sa hotel na ayaw puntahan ng ibang staff, ang basement. Ayon sa matagal nang nagtatrabaho rito, may isang lumang kwarto sa basement na hindi na ginagamit. Hindi raw dapat buksan yun. Isang gabi, ako ang naka-assign sa basement. Habang nagwawalis, napansin kong may pinto na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit. Bakit bukas to? Bulong ko sa sarili. Sumilip ako sa loob. Madilim, amoy alikabok at may lumang kama sa sulok. Nang biglang, may narinig akong mahina pero malinaw na boses. Tulong. Nanigas ako. May tao sa loob. Kinuha ko ang flashlight at tinutok sa kama. Wala namang tao. Pero may gumalaw sa ilalim ng kama. Parang may gumapang. Bumukas ng kusa ang pinto at may malamig na hangin na dumaan sa akin. Mabilis akong tumakbo paakyat. Pagdating ko sa reception, hingal na hingal akong nagtanong. Sinabi ng matandang manager, Ron, ilang beses na kitang pinapayuhan na wag mong bubuksan yun. Dahil ang huling nagbukas. napatigil siya at umalis. Lalo ako naguluhan. Pero hindi na ako muling sumuway sa mga utos sa akin. Para na rin sa ikaliligtas ko habang nasa ibang bansa ako. Ako si Jack, isang factory worker sa South Korea. Matagal-tagal na rin ako nagtatrabaho rito. Nagsasakripisyo para sa pamilya ko sa Pilipinas. Isang araw, bigla akong tinawagan ng manager. Jeff, may bad news ako. Kailangan natin bawasan ng empleyado. At isa ka sa matatanggal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano na ang pamilya ko? Sa huling sweldo ko, agad ako nagpadala ng pera sa Pilipinas. Matapos yun, tumambay ako sa isang park malapit sa dorm. Nag-iisip ng gagawin sa buhay. Habang nakaupo ako sa isang bench, may lumapit sa akin isang matandang Koreano. Payat siya at may malalim na tingin. Mukhang may iniisip ka, bata. Sabi niya. Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan natin. Ngumiti ako ng pilit. Wala na kasi akong trabaho. Hindi ko alam ang susunod na gagawin. Tumango siya. Alam mo, pag may pintong nagsara, meron ding bagong bubukas. Napaisip ako. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Pagtingin ko sa matanda, wala na siya. Napatingin ako sa paligid. Wala naman ako nakitang umalis. Para bang bigla lang siyang nawala. Nang makarating ako sa dorm, inatanggap akong mensahe mula sa isang kasamahan ko. Jeff, may nakita ka matandang Koreano sa park? Oo, bakit? Matagal siya bago sumagot. Siya ang dating may-ari ng factory natin. Matagal na siyang patay. Nakikita lang siya ng mga manggagawang paalis na. Nagtaka ako. Inisip ko kung siya ba yung may-ari ng factory na pinapasukan ko. Pero pinabayaan ko na lang. At ng mga sumunod na araw, pinilit kong maghanap ng trabaho. At sa kabutihang palad, kahanap naman ako. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Buboy. Isang driver sa isang mayamang pamilya dito sa Saudi Arabia.
Madalas akong bumabiyahe sa malalayong lugar, lalo na sa disyerto, kung saan tahimik, madilim at walang ibang sasakyan sa kalsada. Isang gabi, inatusan akong sunduin ng anak ng amo ko sa isang resort sa dulo ng disyerto. Habang nagmamaneho, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Bakit may tao sa ganitong lugar? Bulong ko sa sarili. Kinilabutan ako, pero hindi ko na lang pinansin. Sabi kasi sa akin ng matatandang driver dito, huwag kang hihinto sa disyerto para sa kahit sino. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho, pero ilang minuto lang ang lumipas, may nakita akong parehong lalaking nakatayo ulit sa unahan. Imposible. Napakabagal lang ng takbo ko kanina. Hindi siya dapat nauna sa akin. Nagdesisyon akong wag lumingon at dumiretso lang. Pero nang tignan ko ang rearview mirror, nakaupo siya sa backseat. Napahinto ako sa sobrang takot. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng pinto at tumakbo palabas ng sasakyan. Nang lumingon ako, wala nang tao sa loob. Dali-dali akong bumalik sa sasakyan at umarurot papunta sa resort. Pagdating ko roon, nanginginig pa rin ako. Tinanong ako ng guard kung bakit ako mukhang natatakot. Sinabi ko ang nakita ko. Napatingin siya sa malayo bago nagsalita. Nakita mo rin siya? Dati siyang driver dito. Nawala siya sa disyerto 5 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Ako si Jeric, isang factory worker sa Taiwan. Dito ko na ginagawa ang lahat. Trabaho, kain, tulog. Paulit-ulit lang ang buhay. Ang nagpapalakas lang sa loob ko ay ang pamilya ko sa Pilipinas. Lalo na ang asawa kong si Ann at ang anak naming si Jacob. Isang gabi, habang nasa dorm ako, nag-video call si Ann. Pa? Si Jacob oh. Gusto kang makita. Nakangiti akong kumakaway sa screen, pero napansin kong matamlay si Jacob. Anak, okay ka lang? Tanong ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Jacob? Biglang nag-static ang screen. Para bang nagloko yung signal. Pero sa gitna ng static, nakita kong may isa pang mukha sa likod ni Jacob. Isang babae, pero walang mata. Napabalikwas ako. Ann, sino yung nasa likod ni Jacob? Biglang naputol ang tawag. Kinabukasan, nag-chat si Ann. Pa? Pasensya na. Hindi na kita natawagan ulit kagabi. Pagod na ako. Si Jacob nga pala. Nilagnat siya buong gabi. Hindi ko na sinabi ang nakita ko. Nang muli akong nag-video call, maayos naman na. At hindi ko na ulit nakita yung babaeng walang mata. Simula nun, sinarili ko na lang yung nakita ko ng nakaraang gabi. At hindi ko talaga ikunento yun sa asawa ko. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Ako si Jun, isang gasoline boy. Ay naka-duty mag-isa sa isang lumang gasolinahan sa gilid ng isang masukal na kalsada. Madalang lang ang mga dumadaang sasakyan, kaya't nagpasya akong umupo sa gilid at magpahinga. Habang nakatikin ako sa malayo, may napansin ako isang matandang babae na naglalakad papalapit. Payat ito, kuba at may daladalang supot. Nakasuot ito ng lumang damit at nakayuko ang muka. "Sir, pwede makahingi ng tubig?" Mahinang sabi ng matanda habang nanginginig ang kamay.
Dali-dali naman akong kumuha ng tubig at inabot ito. Ngunit nang abutin ng matanda, napansin ko ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis, parang kuko ng hayop. Gabi na pula, delikado na maglakad-lakad kayo mag-isa, sabi ko habang sinusubukan kong itago ang kaba. Dahan-dahang tumingin na matanda sa akin at sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang mukha nito. Maputla ang balat, pula ang mga mata, at ang bibig ay may mahahabang pangil. Nanigas ako sa takot, hindi ako makagalaw, hindi makatakbo. Unti-unti lumapit ang matanda. Unti-unting bumuka ang bibig nito at sa isang iglap, bumaba ang dila nito na parang ahas papunta sa akin. Napaatras ako at natumba sa sahig. Sumigaw ako ng malakas. Biglang nagliwanag dahil sa isang paparating na sasakyan. Nakita kong mabilis na tumakbo ang matanda papunta sa gubat at tuluyan na wala. Takot na takot ako at dali-daling tumakbo pabalik ng gasolinahan. Kinaumagahan, ikunento ko ito sa aking kasamahan. Napailing lang ang matandang mekaniko. Sabi ko na nga ba, bumalik na naman yun. Dati may nawawalang tao rito. Puro buto na lang ang natira nang matagpuan sa gubat. Ingat ka, Jun. Baka sa susunod, ikaw na ang hanapin niya. Simula noon, hindi na ako nag-iisa sa aking ship at lagi na ako may dalang bawang at asin sakaling bumalik muli yung matanda. Ako si Arnel, isang truck driver na madalas bumiyahe sa malalayong lugar. Isang gabi, napilitan akong huminto sa isang lumang gasolinahan sa probinsya para magpagasolina at gumamit ng CR. Tahimik ang paligid at tanging ilaw mula sa poste ng gasolinahan ang nagbibigay liwanag. Pagpasok ko sa CR, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin. May 3 cubicle sa loob at nang papasok na ako sa isa, napansin kong may nakasara at may mga paa sa ilalim. May tao. Nagantay ako sandali, pero hindi lumabas ang nasa loob. Sinubukan kong kumatok. Miss, matagal pa ba? Tanong ko at nag-aakala isang babae ang gumagamit ng CR. Walang sumagot. Kaya lumuhod ako para silipin muli ang paa. Pero biglang nawala ito sa isang iglap. Nanindig ang balahibo ko. Dahan-dahan akong umatras papunta sa lababo at mabilis na naghilamos. Nang tumingala ako sa salamin, nakita ko sa likod ang isang babaeng mahaba ang buhok, putlang-putla at may dugo ang mata. Bago pa ako makasigaw, narinig ko ang isang malalim na bulong sa tenga ko. Huwag mo akong tingnan. Dali-dali ako tumakbo palabas. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa cashier, nanginginig kong tinanong ang matandang trabahador tungkol sa CR. Napailing ito. Matagal nang walang pumapasok dyan. Buwan na ang nakalipas nang may babaeng ginamit yan bilang taguan. Matapos siyang habulin na isang lalaking gusto siyang patayin, hindi na siya nakalabas ng buhay. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na ako ulit nagpagas doon at lagi na ako nagpapasama mag-CR sa pahinante ko. Gabi na at halos walang dumadaan sa isang lumang gasolinahan sa isang liblib na kalsada. Ako si Mario, ang gasoline boy. Naka-duty ako mag-isa. Sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Habang nag-aayos ako ng mga resibo, isang lumang kotse ang dahan-dahang pumarada. Itim ito. May luma at kalawangin na pintura. Bumaba ang bintana at isang lalaking maputla ang sumilip. Ultang. Mahina at malamig ang boses nito. Nang kunin ko ang hose at ilalagay na sa kotse, napansin kong wala itong plaka. Wala rin itong kahit anong marka. Sobrang luma na talaga ng kotseng yon. Habang pinupuno ko ang tangke, hindi ko mapigilang sumulyap sa rearview mirror.
Doon ko nakita ang isang babae sa likod ng kotse. Walang muka, duguan at nakatitig sa akin. Mabilis akong umatras at tatapon ng gasolina. Nang tumingin ako sa driver, wala na ito doon at ang kotse ay bigla na lang umandar mag-isa. Dahan-dahang lumayo sa gasolinahan hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim. Kinabukasan, kunento ko ito sa matandang may-ari ng gasolinahan. Nanlaki ang mga mata nito at sinabing, Matagal nang naaksidente yung sasakyan na yan. Nabangga sa highway at sinunog ang katawan ng mga sakay. Tuwing anibersaryo ng insidente, bumabalik sila para magpakarga kahit wala na silang buhay. matapos yun, nag-request ako sa boss ko ng kasama mag-duty sa gabi at hindi na muli nagpakita ang lumang sasakyang yun.